Walang lihim na hindi nabubunyag. Saknong 275 hanggang 440. Sa gitna ng sakit na naramdaman ni Don Juan dulot ng pambubugbog sa kanya ng kanyang mga kapatid, hindi niya nanimutan na manalangin sa may kapal at tumawag sa mahal na birhen. Masama ang kanyang loob dahil hindi niya inaasahan na ang magtataksil sa kanya ay ang kanyang mga kapatid ng dahil lang sa ipon. Walang ano-ano, ay may isang mahiwagang matanda ang sumulpot at kinamot ang kanyang mga bali at sugat sa katawan. Isang himala ang nangyari sapagkat nanumbalik ang dating at lakas ni Don Juan at walang anumang bakas na sugat o bugbog ang makikita sa kanya. Nagpasalamat si Don Juan sa matanda at tuluyan na ngang umuwi sa Berbanya. Nang masapit ni Don Juan ang kanilang kaharian, nabalot ng tuwa ang kanyang ama, gayon din ang ibong Adarna. Agad itong namayagpag at nagbago ng anyo. Ang dating pangit na balahibo ng ibon ay napalitan ng maganda at matingkad na kulay gaya ng diamante, inumbaga, kurbungko at iba pang ningning ng mga hiyas. Sa bawat pagpalit ng kulay ng kanyang balahibo, isinalaysay ng ibong Adarna ang kasawian ng dalawang prinsipe at ang pagtatagumpay ni Don Juan. Sa katapusan ng kanyang awit, ibinunyag niyang pinagtaksilan ng dalawang prinsipe si Don Juan. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya umawit dahil ayaw niya sa mga taong taksil. Gumaling din at nanumbalik ang lakas ng hari matapos ang awit ng ibong Adarna. Subalit, labis-labis naman ang galit niya sa dalawang anak. Nahihiya siya sa inasal ng mga ito kaya bilang pinuno, napagpasihan niyang tipunin ang kanyang mga kagawad at bigyan ng parusa ang dalawang prinsipe. Ipapatapon niya ang mga ito at babawiin ang lahat ng karapatan upang hindi tularan ni Numan. Naging mapayapa at masayang muli ang pamumuhay sa kahariang Berbanya. Dahil sa katuwaan ng hari sa ibong Adarna, tuwing umaga ay bago matulog ay dinadalaw niya ito sa hawla. Upang matiyak na palaging ligtas ang ibon, inatasan niya ang 3 prinsipe na halinhinan sa pagbabantay dito. 3 oras na magbabantay sa buong magdamag ang bawat isang prinsipe. Matiwasay ang paggawa nila sa kanilang katungkulan, subalit isang araw ay nakaisip na naman ang kataksilan si Don Pedro. Niyaya niya si Don Jeco na magsabay sila sa pagbabantay at hayaan si Don Juan na magbantay ng labis sa oras na itinakda sa kaniya. Subalit sa puyat, nakatulog ang prinsipe at dito na pinakawala ni na Don Pedro at Don Diego ang ibong Adarna. Gayon na lamang ang takot na kanyang nadama dahil alam niya ang mangyayari sa dalawang prinsipe kapag nalaman ng hari ang totoong naganap. Dali-dali siyang tumakas at napagdesisyonan na magpakalayo-layo. Bago pa sumikat ang araw, malayo na si Don Juan. Kaya nang magising ang hari, agad inusisa ang dalawang prinsipe na hindi man lang nangapuyat. Nagmaang-maanga ng dalawang prinsipe sa pagkawala ng ibon at ni Don Juan. Agad silang inutusan ng hari na hanapin ang nawawalang prinsipe.